Another day and another episode ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaya naman tara at samahan niyo ako. Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode is I will be trying something different na hindi ko pa nagagawa in the past. And nakaka-excite kasi first time ko itong gagawin, kaya naman tara at samahan niyo ako. At panoorin niyo hanggang dulo dahil bago lang ito sa akin, kaya naman dyan lang kayo. So today, ang gagawin ko is gagawa ako ng organic fertilizer for my bougainvillea plants gamit ang balat ng saging na saba. And sakto namang may saging na saba dito sa bahay at ginawa ko siyang banana Q and nag-research ako kung ano ba yung pwede pang gawin sa balat ng saging na beneficial sa mga bougainvillea ko or sa mga ibang mga halaman. And ayun na nga, nakita ko yung pag-convert to organic fertilizer, though pwede namang gawing compost ito na pwede ding ma-convert as pataba ng lupa. At para may iba naman, ang gagawin natin is kukunin natin yung extract ng banana peel dahil as we all know, mayaman ang banana sa potassium. And based sa research ko kay Google AI, ang potassium is an essential macronutrient for plants that regulates water balance, activates enzymes, and it helps move sugars and starch. So it is crucial for plant health as it improves root growth, strengthens stems, boosts disease resistance, and enhances a plant's ability to withstand environmental stresses like drought and cold. So basically, essential ang potassium para sa plant's immunity and health dahil isa ito sa pangunahing nutrients or yung NPK na tinatawag or yung nitrogen, potassium, and phosphorus. So yun si NPK. And sa pag-prepare naman nito ay madali lang gawin, and yung una kong ginawa ay binabad ko muna sa tubig para hindi mangitim yung balat ng saging if hindi nyo pa gagawin agad-agad. If gagawin nyo na siya agad-agad, ready nyo na siyang i-cut isa-isa. At sa ibang ingredients naman, ang gagamitin ko ay yung tubig at yun, of course yung asukal, or pwede namang tubig at yung balat lang ng saging ang gagamitin. Pero sa akin, gagamit ako ng sugar, dagdag energy din. And of course, yung balat ng saging at yung lalagyan na soft drinks bottle. Ang gagawin na lang natin dyan ay uumpisahan natin sa paghiwa ng maliliit yung mga balat. And if konti lang yung balat nyo, mabilis lang itong gawin. And since mga nasa 5 pieces din itong saging na balat na meron ako, so carry lang din naman. So ikakat lang natin ito ng maliliit para madaling ipasok sa bunganga ng bottle. And mas okay kung mayroon kayong mas malaking bottle, pero kung ano yung available sa inyo, okay lang din naman. At bago tayo magpatuloy and habang tayo ay nagbabahagi kung paano natin gagawin itong organic fertilizer para sa ating bougainvillea, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko. Gaya ngayon about bougainvillea ways and tips and care. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And after mahiwa ng maliliit ay pwede nang ilagay sa bottle, and ito yung matrabaho kasi maliit lang yung butas ng soft drink bottle. And mas madali sana kung ang life if malaki yung bunganga. Kaya choose your bottle when doing this. Char. Actually guys, itong banana peel organic fertilizer is just one of the many ways ng iba't ibang uri or klase ng organic fertilizer. Yung iba ay gumagamit sila ng isda, eggshell, and iba't ibang uri ng dahon or balat ng mga prutas. And since itong banana peel ang available, kaya ito tayo today.
And yung paglagay naman ng lahat ng susunod nating gagawin is yung pag-prepare ng solution gamit ang pinaghalong tubig at ang sugar, mapa white or brown man yan, ay okay na okay. And saka mo naman ilalagay sa bottle. Ganun lang siya kabilis gawin and meron ka ng organic fertilizer in a few days to come. And guys, reminder lang, dapat hindi puno yung bottle para may space pa rin. And wag punong-puno yung bottle kasi magkakaroon yan ng bubbles over time. So mag-aantay lang tayo ng 5 to 7 days and then pwede na nating gamitin at i-apply sa ating bougainvillea plants. And gagawa ako ng video on how I am going to use this and apply this, itong ginawa kong organic fertilizer. Kaya stay tuned guys for more updates. And if you watch yung mga ibang episodes ko featuring yung mga fertilizers na gamit ko, and lahat sila ay puro synthetic fertilizer na nabili ko online. So itong mga fertilizers na ito ay may iba't ibang purposes. And today ay akin namang babanggitin ulit isa-isa sila. So unahin na natin yung palagi kong ginagamit in most of my videos, especially pag may trimming akong ginagawa. And ito yung Urea 46 na rich and high in nitrogen content na mabisa sa overall health ng halaman, most especially sa mabilis na paglago or pagpapalash ng mga dahon and mga sanga during and after trimming. Another fertilizer naman na ginagamit ko is yung maintenance fertilizer ng aking bougainvillea, which is the Yara Mila Winner na aking ina-apply every 15 days para sa pagpapanatili ng health and growth nila. So usually ito yung ginagamit ng mga ibang mga bougainvillea lovers na sa kanilang garden and even yung mga propagators for commercial bougainvillea for selling. Yung isa pang fertilizer na ginagamit ko ay yung iron fertilizer na parang kulay kalawang pero mabisa ito para sa mga naninilaw na mga dahon ng bougainvillea o kahit sa ibang mga halaman. Maganda ito guys if nakikita yung may chlorosis yung bougainvillea collections nyo. So yung chlorosis pala is the yellowing of leaves. And kahit na isang application lang ay balik green leaf na yan few days after applying. And it is proven effective guys kasi subok ko na yan and talaga namang nanumbalik yung pagka-green ng mga bougainvillea plants ko. And another fertilizer din para naman sa mga tamad na gaya ko minsan ay yung Osmocote fertilizer. So ito yung maliliit na butil na kulay yellow or orange or yung iba is kulay green na pellet. So ito yung ginagamit nila dahil sa kanyang angking characteristics na slow release fertilizer. Meaning paunti-unti yung paglabas niya ng nutrients or ng fertilizer para sa health ng mga halaman. Hindi mo kailangang maglagay every 15 days dahil it will take 3 months or 2 months bago lagyan ulit ng Osmocote or mag-apply ulit ng ganitong fertilizer. And lastly, yung pinakamadalang kong gamitin na fertilizer ay yung blooming fertilizer dahil ayaw kong masanay yung mga collections ko ng ganitong fertilizer. And yung pinaka-reason ko naman dahil ayaw kong hanap-hanapin nila ito, hindi na sila mag-flower hanggat wala ito. Kaya pag blooming season, wag na kayo mag-apply ng bloom booster kasi kusa namang maglalabas ng bulaklak ang mga bougainvillea nyo pag blooming season at tag-araw at mainit yung panahon. And going back after almost a week, ito na yung nagawa kong organic fertilizer na pwede nang i-apply sa mga bougainvillea natin. Kaya watch nyo yun guys kung paano ko siya gagamitin. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. At makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!